Ano ba ang sukatan sa pagiging makabayan? Husay sa paghawak ng baril? Pagkumpas sa espada o bolo? Pag-aalay ng buhay para sa bayan? O ang alab sa puso na gawin ang lahat para matamasa ng munting bansa na ito ang kalayaan? Ano bang pumasok sa isipan mo para ilagay sa mapanganib na sitwasyon ng sarili mo, Agela? Alam mong isa lang ang kahahantungan ng desisyon mo yan. Kamatayan. Alam kong mahal mo ang Pilipinas, pero maraming paraan para ipakita mo ang pagiging makabayan mo. Matuto kang bangga mo. Ano? Hayaan ko na lang ang sarili kong manood sa mga sukat ng sundalo, habang ako, alam ko sa sarili kong kaya kong tumulong at makipagkait sa pakikipagdigmaan. Agela, isa kang babae. Kung ikukumpara ang katawan mo ay mas mahina ka kaysa mga kalalakihan. Alam kong natuto ka sa iyong ama. Pero ano bang nangyari sa kanya? Siya ay namatay rin buhat ng makikipagdigma. Ang pagmamahal niyo sa bayan ang siyang naghahatid sa inyo sa kamatayan. Alam niyo kung gaano ko tinitingala si ama bilang isang magiting na katipunero. Bata pa lamang ako, marunong na akong kumapit at gumamit ng bolo at ng baril dahil tinuruan ako ng aking ama na tumayo para sa sarili at para sa bayan. Ngunit hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pang ihiwalay ang mga babae sa kalalakihan na parang dekolorat sa puti. Agela, ang mga kababaihan ay nabuhay para pagsilbihan ng kanilang mga asawa, manggamot, magbantay ng pamilya, at manatili sa kanilang mga bahay. Tapos hindi po ako katulad ng mga ordinaryong kababaihan, ina. Mas gugustuhin ko pang ilagay yung sarili ko sa kapahamakan kaysa makita ko yung sarili kong pinapanood ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol mula dito mismo sa apat na sulok ng ating tahanan. Kung hindi ako ngayon nalaban, kailan? Kung kailan tapos na ang laban? Kung kailan lugmok na ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan? Ina, huwag ko kayo mag-alala. Magiging ligtas ho ako. Una iye, una iye, una iye, una iye, una iye, una iye, una. Anak! Mag-iingat ka doon. Oho, ina. Huwag ko kayo mag-alala. Susulat ho ako. Tandaan mo, kung kaya mong iligtas ang sarili mo, iligtas mo, Agela. Alis ho ako. General, may bago po tayong sundalo. Hindi niyo ito paniniwalaan ngunit isa siyang babae. Babae? Tama ho, General. Ayon sa aking pananaliksik, galing po siya sa bayan ng Santa Cruz, sa Laguna. Nag-iisang anak na babae at kilalang may tapang at angas, kahit sa isang babae. Nais ko makilala ang babaeng yan. Maaari ho bang magtanong? Narito ho ba si General na nagngangalang General Ricarte? Nais ko pong maging parte ng hukbo para sa revolusyon. Sumama ka sa akin.
General, ipaumanin po ninyo, ngunit ang babae pong ito ay hinahanap kayo sapagkat siya raw po ay papasok bilang mandirigma na hukbo. Magandang araw, General. Ako si Ageda. Ageda Kakabata. At narito ako upang itaya ang aking sarili para sa bayan. Totoo nga, tama nga ang balita na ibang klase ang iyong tapang bilang isang babae. Pero sasabihin ko sa'yo, nakabaw na sa lupa ang samupa sa oras ng makbangka sa lugar na ito. Ageda, hindi ito isang laro. Buhay para sa bayan ang nakataya rito. General, ako man ay isang babae ngunit tulad lamang din ako ng mga sundalong ito na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kalayaan at para sa bayan. O siya, iapit ka ng sundalong ito kung saan ka mamamalagi kasama ang ilang pang mga sundalo. Okay. Oh, dito tayo mamamalagi at matutulog. Teka, marunong ka naman siguro humawak ng baril, di ba? Oo, natuto ako sa aking ama. O siya, ikondisyon mo lang ang sarili mo. Bukas makalawa, lulusog tayo ng kalihim sa bayan ng San Pablo. Ageda, marami sa kasama natin ay wala na. Pero ang mga kalaban, halos hindi sila nababawasan. Pagdating ng panahon, ipagpapasalamat ng bawat Pilipino na ibinuwis ninyo ang inyong mga buhay para sa bayan. Hindi kayo nasawi para sa wala. Hanggat may isang Pilipino na nakatayo at handang ibuwis ang buhay, may pag-asa para sa malayang Pilipinas. Pinapatawag ka ni General. Pinatawag niyo lang ako, General. Ageda, alam natin maraming sawi sa laban natin sa San Pablo. Pero alam na karamihan kung bakit tayo nagtutumpay. Negotidasyo. Hindi pa natin nailigtas ang lahat. Pero nakakapang naman tayo ng pilihan tungo sa aking kalayaan. Gusto ko itang pasalamatan. Pero meron lang akong papakiusap sa inyo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong tapang upang ipaglaban ang ating bayan. Ang husay mo bilang isang katipunera ay malaking tulong sa ating puwersa. Naintindihan ko po. Maraming salamat, General. General, gaya na ipinangako ko sa aking sarili, lalo-lalo na sa bayan, patuloy ko akong lalaban.
Ina, natapos na ho ang laban sa San Pablo. Ako ho ay nasa maayos na kalagayan. May sugat man pero buhay pa rin naman po ako. Hindi pa rito natatapos ang laban ko para sa bayan. Dahil hanggat buhay ako, patuloy ko kong itataya ang sarili para matamasa ang kalayaan. Hindi man ho ako makauwi sa ngayon, pero darating ho ang araw na ako ay uuwi at magkakasama po tayong muli. Nagmamahal, Ageda. Sariwa pa rin sa akin ang lahat. Kung paano ako nagsimula bilang isang simpleng babae hanggang sa sinimulan kong umapak palabas ng aming tahanan hindi para manggamot, kundi para maging parte ng mga matatapang na Pilipinong handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Napatunayan kong hindi magiging hadlang ang pagkababae para magsilbi sa bayan, na hindi ako isang babae lamang. Ako ay babae at tulad ng mga kalalakihang ito, kaya kong humawak ng baril, hugutin ang aking bolo laban sa mapang-aping mga dayuhan. Binibati kita, Ageda. May isa ka ng ganap na general. Hindi na rin na magtatakat dahil sa husay at iyong tapang. Narapat ka lang italaga bilang isang general ng presidente ng Pilipinas. Maraming salamat, General. Isa ho itong malaking karangalan. General! Nagpadala na ng mensahe si General Malbar. Sisiklab na ang digmaan bukas sa bayan ng Kalamba. Ito ay may kasiguraduhan dahil marami nakapalibot na Espanyol sa bayan. Wala tayong magagawa. Kung di anda ang ating mga sundalong, meron tayo. Tipunin ang lahat at magsianda para sa paglusob natin bukas. Ageda, ikaw ang pinakamahusay at pinakamatalino sa ating buo. Asahan kita at asahan ka ng buong puwersa. Pinagkakatiwala ko ho ang aking buhay sa mga magigiting na sundalong ito. General, hindi ko man ho kakayanin mag-isa, ngunit baka siguro kayo na gagawin ko ang lahat. Alam mo, Ageda, Generala Ageda, hindi ko akalain na tatagal ka ng ganito katagal. Ikaw ang naging isang babae sa ating hukbo. Kung sa pisikal, ikaw ang pinakamahina. Pero heto ka ngayon. Nakaabot ka dito. Hindi lang siya basta umabot. Siya sa pinakamahusay na sundalo. Ang babaeng may baril at bolo. Ang unang generala. Wala tayong kasiguraduhan sa bukas, mga kapatid. Maswerte kung sisikatan tayo ng araw at makauwi tayo sa ating mga pamilya. Pero matapang na rin kung maituturing na mamamatay tayong nakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Kalaban, Generala. Maging alerto tayo. Hindi man tayo nakatitiyak, ngunit nasa lugar na tayo ng mga kalaban.
Ina, hindi ko man ito naisama sa huli kong liham sa iyo sapagkat hindi ko alam na iyon na pala ang huli. Nais ko hong magpasalamat sa lahat. Patawarin mo ang suwail mong anak. Alam kong sasabihin mo sa akin na iyan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Ngunit hindi ho ako nakinig. Ina, alam kong nauunawaan mo na ang lahat ng ito ay para sa bayan. Hindi ko ho nais magtayo ng magiting na pangalan. Ang nais ko ho ay isang bukas na matatamasa natin ang kalayaan. Mag-iingat ho kayo palagi. Pasensya na ako, ang huling apak ko sa ating bayan ay ang huling pagkakataon na ako ay iyong masisilayan. Nagmamahal, Ageda.